Ayan, isang magandang araw po sa inyong lahat. And nandito ako sa Songsheng Riverside Park. Alas 12 na, ngayon lang ako lumabas. For today's video, may isa tayong follower na nagtatanong kung ano daw ba ang dapat niyang gawin. Kasi ito yung message niya sa akin. Boss May, itago mo na lang po ako sa pangalang Elaine. 2 years na po ako dito sa Taiwan as a factory worker. And then may boyfriend po akong Chekwa ng 8 months. And nahuli ko po na may iba siyang girlfriend at hindi lang po ako, and napag-alaman ko na 3 kami, and yung dalawa mas matagal pa kaysa sa akin. Kaso mahal ko na po siya, and nagbibigay po kasi siya ng allowance ko na 20,000 per month. Ano po ba dapat ang gagawin ko? Masakit yan double kill yan. Sa totoo lang, masakit yan. Bilang ako kasi syempre, natural sa ating mga Pilipina. Bihira lang naman sa mga Pilipina ang mga manloloko pagdating sa love, di ba? And para sa akin, yung nangyari sa iyo is sobrang nakakadurog ng puso. Pero kung ako ang tatanungin mo kung sa tingin mo niloloko ka, pinagsabay-sabay nga kayo, 3 kayo pinagsabay-sabay, di iwanan mo na. Huwag mong ipagpilitan na sarili mo sa isang tao na hindi naman kayang makontento sa'yo. Hindi kayang makontento sa isa. Matukin mo 3 kayo, pinagsasabay-sabay, and pare-parehas pa kayong Pilipina. Kung ako sa'yo, iwanan mo na lang siya. Hindi kasi worth it yung ganyan. Kahit sabihin pa natin na, ayun, nagbibigay nga ng pera sa'yo, ng monthly allowance na 20,000. Ano yan, 20,000 NT? Though malaking na yan, halaga. Kasi yan yung mga basic salary ng mga caretaker, di ba? Pero kung ako sa'yo, makakahanap ka rin naman ng totoong magmamahal sa'yo. Hindi naman kasi pera-pera lang, di ba? Sa totoo lang. Kapag ang lalaki or ang isang partner is di na worth it para magstay. Kasi ikaw yung madudurog niyan Mag-i-stay ka. Hindi naman yan mag-i-stay sa'yo. Kasi nga, cheater siya diba? May mga Chekwa pala talaga na mga manloloko din. So ayan, kung ako sa'yo, iano mo na siya, let go. Kasi unang-una, ang utak mo hindi na mawawala yung mga ginawa niya. And then yun na nga, sabi mo, yung dalawa mas nauna kaysa sa'yo, diba? Kapag nag-alboruto yan, awayin ka ng dalawa or nung isa man sa kanila. So mag-away-away kayo nang dahil sa isang lalaki, and very cheap yung ganun, diba? Na mag-away kayo para lang sa isang lalaking wala namang kwenta. Kung para sa akin iwanan mo na lang. Kasi mas maraming may deserve sa'yo, diba? Kung mapagmahal tayo, may mas deserve sa atin, and may ibibigay si Lord, si God, na nakalaan para sa atin. Yung pupunan, yung pagmamahal na kaya nating ibigay sa kanila, diba? Kasi kapag nag-stay ka dyan, hindi ka makakawala sa kanya at hindi yan magbabago. Walang cheater na nagbabago. Tandaan mo yan. Siguro pag umidad na ng mga 40 plus, like 48 to 50, nagbabago na yan kasi nanghihina na sila. Hindi na yan natindig hindi na tumitindig. So magbabago talaga yan. Wala nang babaeng papatol sa kanila Kaya kung ako sa'yo, iwanan mo yung jowa mo, maghanap ka na lang ng iba, ng mas higit, di ba? Siguro, nakita ko naman kasi yung profile mo, maganda ka naman, and hindi naman siguro, na may magkakagusto sa yung iba. And para sa akin, mas masarap yung self-love. Tandaan mo yan. Mahalin mo muna yung sarili mo, matuto kang pahalagahan yung sarili mo bago ka pahalagahan ng ibang tao, lalong-lalo na niyang lalaki. Kung kinompronta mo na siya and then nag-deny siya, diba? Wala naman kasing cheater na nagsasabi ng totoo, diba? Kahit huli mo na sa akto, hindi yan aamin. If ever man, kinompront mo tapos umamin, ayan, masakit talaga yan. And para sa akin, leave him alone, diba? Leave him sa dalawa niya palang jowa pa. Kasi hindi natin deserve yung masaktan ng dahil lang sa lalaki na wala namang pagpapahalaga sa atin at walang pagmamahal. Hanap ka na lang ng iba na karapat-dapat sa pagmamahal na ibinigay mo. Ayan. Though, hindi ko alam kung susundin mo yung payo ko, pero yun yung pinakamabilis dyan. Kalimutan mo siya. Sumama ka sa mga friends mo.
magliwaliw ka. Pero di ko sinabi na mag-ano ka sa ibang lalaki agad-agad, di ba? Kung ako sa'yo, wag ka munang magbo-boyfriend. Ipakita mo sa kanya na sinaktan ka niya, tapos ayun. Hindi yun yung ano kasi, hindi yun yung part na halimbawa, friend ka kaagad kasi nasaktan ka sa ginawa ng ex mo. Hindi ka kasi makakaano dyan, hindi yan revenge. Kasi mas bababa lang yung tingin niya sa'yo. Nasasabihin niya, hindi mabubuhay ng walang lalaki to. Kung ako sa'yo, mag-move on ka muna, move forward, and then, ayan, mahalin mo muna yung sarili mo, tapos, sumama ka sa mga kaibigan mo, lumabas kayo, para makalimutan mo siya. And huwag kang magbo-boyfriend agad-agad para maghabol siya sa'yo. And then kapag naghabol, wag mo nang balikan. Wag mo nang ano, kahit mag-sorry yan sa'yo, maghabol sa'yo, humingi ng tawad, wag mo nang balikan kasi unang-una, niloko ka nga eh. 8 months na hindi mo alam na may iba, di ba? Masakit yan. Kung ako sa'yo, wag mo nang babalikan yung mga tao na hindi deserve sa yung pagmamahal. Ayan. That's all for today's video. Sana may natutunan ka. And hindi ko alam kung ano yung mga iba ko pang sasabihin kasi hindi pa okay yung aking mood ngayon kasi, di ba? Alam nyo na wala akong masyadong tulog the past few weeks. Almost 2 weeks na straight na wala akong tulog. Siguro nakakatulog ako idlip 30 minutes and that's all. Ayan, mag-ingat po ang lahat and bye-bye. God bless po. Sana i-take mo yung payo ko. Kung susundin mo o hindi, nasa sayo yan, di ba? Pero sundin mo kasi yan yung makakabuti sa'yo and para sa peace of mind mo rin. Bye-bye.